love your loved ones and as yourself. Dapat una sa Diyos. Alam kaya natin una ang Diyos sa ating puso. Dapat una ang Diyos. Kasi magkakaproblema tayo pag hindi una ang Diyos eh. Hindi tayo magkakaroon ng love commitment sa Panginoon kapag hindi talaga si Lord ang ating love. Una. Okay? Siguro, direktahin na natin. Magkakaroon lang tayo ng anointing love, yung tinatawag na espiritu ng pag-ibig. Magkakaroon ng espiritu ng pag-ibig kapag naibuhos na sa puso natin yun eh. Because the book of Romans 5:5, hindi na tayo mabibigo sa ating mga pag-asa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo binuhos na sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi yung puso mo, maaaring sa tao mabigo, no? Pero sa Diyos hindi eh. Hindi na tayo mabibigo. Sabi ng Romans 5:5, hindi na mabibigo. Sapagkat yung pag-ibig ni Kristo binuhos. Kapag ang pag-ibig ni Kristo ang ginamit natin, wala nang kabiguan yon, mga kapatid. Hindi na yun mabibigo. Pero kung human love, may kabiguan yun eh. Kaya nga may mga broken heart, at tinatawag, ano? Broken heart, doubting heart, ang daming, puso na nasugatan, ganyan, So, pero yung pag-ibig ng Diyos, kung sino man ang meron na, makikita mo yun eh, yung anointing love, makikita mo sa isang tao yun, mga kapatid. Kaya, ang ating message, mga kapatid, puso eh. Now, pag isinilang ang tao, pag nabuo ang tao sa loob ng tiyan ng isang ina, alam nyo unang nabubuo? Spinal cord and then heart. Halos sabay lang sila eh. Una talaga kasi yun ang paglalagyan eh ng mga tawag dito mga wire, mga kapatid, hindi, mamaya ni ulang. Hindi yun. Kumbaga sa isang sa labat yan eh. Pero isa lang ang pinagpumulan natin ng kuryente doon sa main. Okay? Parang gano'n eh, yung heart, pero maraming connection yun. Okay. Bakit nilikha ng Diyos ang puso? The best definition of the heart, ang pinaka mahalagang kahulugan ng puso ng tao. Kailangan maintindihan mo to, mga kapatid. Ang pinakamahalagang kahulugan ng puso ng tao, God created the heart not for a perfect love. Hindi nilikha puso mo para umibig ng perfecto. Sapagkat walang perfectong pag-ibig, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Yung agape. Yun ang perfect love eh. Pero wala tayo doon. Wala tayong perfect love, si God lang. Mga kapatid. Kaya nga po, nilikha ng Diyos ang ating puso, hindi para umibig ng perfecto, but a faithful relationship. Para maging tapat yung relasyon. Sa relationship tayo magkakatalo eh. Hindi sa love eh, kasi walang perfect love. Kundi sa faithful relationship. Pero, magiging faithful lang ang relasyon mo, magiging tapat lang ang relasyon mo kahit na kanino. Kung any relationship without God is a relationship without faithful love. Hindi po, kung wala po tayong relasyon sa Diyos, hindi magiging tapat ang ating pag-ibig. Hindi magiging tapat pag wala kang relasyon. Yes, maaaring maging tapat ang pagmamahal mo sa asawa mo, sa magulang mo, pero sa ibang tao hindi. Ang tawag ay human love. Yung tinatawag na phileo, in Greek word, phileo love, gantihang pag-ibig.
I love you because you love me. Yun, pwede yun. Sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa anak mo. Maring faithful ang love mo because human love. Pero yung love your enemy, hindi mo kayang gawin yon. Mahalin mo yung taong nalakit sa'yo. Mga taong sumira sa'yo. Hindi mo kayang gawin yun kung wala kang relasyon sa Diyos. Wala kang tama at tapat na pagmamahal. Sa Diyos galing yan eh. Alam nyo, mga kapatid, hinahanap ng Diyos yan sa atin. Hindi niya hahanapin kung wala ka pa. At hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Malibang bigyan ka ng Diyos. Kaya pag ibinuhos na sa iyo ng Panginoon yung love, yung anointing love, mga kapatid, yun, hahanapan ka na. Pero kung wala ka pang anointing love, wala ka pang espiritu ng pag-ibig, hindi ka pa hahanapan. Parang ka lang na ito mga tao. Natural man. Okay? Yan yung mga taong natural. Natural na magmahal sa mga natural din tao. Kaya nga tandaan natin, mga kapatid, ang sabi ng Bible tungkol sa puso, eto po, Biblia naman, Kawikaan 4:23 in English version, ingatan mo ang iyong puso. Biblically, no? Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat yan ay dinadaluyan ng buhay. Pag sinabing dinadaluyan ng buhay, mga kapatid, tingnan ninyo, ayon sa mga cardiologists, yung mga heart specialist, lalo na sa heart center, marami po yan. Ayon sa kanila, sa puso ng tao, nakakonect ang lahat ng organs sa katawan. Atay, tuka, yung baga, abdo, lahat yan, may ugat yan eh. May ugat yan eh, may ugat. Utak, lahat sa katawan natin. Mga kapatid, nakakonect lahat yan sa puso. Sa puso lahat yan eh. Ayon sa medical information, nakakonect lahat sa puso. Kaya kapag ang tao, nagkasakit siya sa organs, may komplikasyon niya sa puso. Sapagkat yung buhay natin, yung dugo, yun ang buhay eh. Ang tawag sa dugo, buhay. Kasi pag wala ng dugo, tao, patay. May dinadaluyan yung buhay eh. May dinadaluyan yun, mga kapatid. At yun ay dumadaloy sa puso. Ang bumobomba po kasi ng part ng lahat ng organ sa katawan natin kung bakit hanggang ngayon nagpa-function siya, nag-ooperate siya, binobomba siya eh. Ang puso natin ang bumobomba. Kaya yung ugat natin patuloy na nagsisirculate. Paikot-ikot yan, mga kapatid. At kaliit-liit ang ugat yan. Kaya very sensitive ng ating heart. Okay? Sensitibo ng ating mga puso. Kaya ingatan mo yan. Ingatan mo. Huwag kang maninigarilyo kapag yan ang side effect niyan. Sakit sa puso. Isa pa, huwag kang laging nadagalit. Kasi pag nagagalit ka lagi, nag-i-enlarge yung heart natin eh. Okay? Nag-i-enlarge po yan. Yung puso natin, napakahalaga yan sa buong katawan natin. Yan ang pinakapuso eh. Ng ating buhay. Okay? Kaya kapag yung puso natin ay nilagyan mo ng sama ng loob, magkakasakit yan. Mga kapatid, yung nagtatago ka ng hinanakit, galit, puot, apektado yan yung heart mo. Kaya kami ang pong isang ina, lumabas yung anak niya, may sakit sa puso. Butas ang puso eh. Kasi nga, habang pinagbubuntis niya yung anak niya, ang kanyang nararanasan, konsumisyon, sakit ng ulo, sama ng loob. Ayun, apektado yung anak. Kasi magkaroon sila eh. Dalawa. Kaya nga mga kapatid, ingatan mo puso mo.
Ingatan mo ng buong sikap sapagkat tinataluyan ng buhay yan. Okay? So, saan galing ang puso natin? The heart as a gift from God. Ang puso po ng tao ay regalo ng Diyos yan sa isang tao. Pero, a gift for God, ibigay naman natin sa Panginoon. Ibigay yung puso sa Panginoon. Eh, ang daming pinagbibigyan ng puso eh. Eh, ganito, eh, ganon, eh, ganon. Ayun, na heart attack. Okay? So, kung kay Lord mo bibigay, hindi yan magbo-broken heart. Unang-una, mga kapatid, dapat lang naman talaga na sa Diyos natin ibibigay, ipapadama ang ibig sabihin. Binigyan ka ng puso, o kanina may uukol yan, ipapadama yan, una sa Diyos. Binigay niya sa iyo yan eh, para madama mo siya eh. Hindi binigay sa iyo yan para ipandama mo sa ibang tao. Pangalawa na lang yon, una muna sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga maraming puso hindi na nakakaramdam sa Diyos eh. Hindi na nakaramdaman ng Panginoon. Patay ang puso na yun. Okay? So, ano ang teksto natin? Ito. The book of Proverbs 23:26 in King James Version. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at palugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Pag binigay mo yung puso mo sa Panginoon, ang ganda ng mga dadaanan mo sa buhay. Walang failure. Sapagkat yung puso mo, binigay mo sa Diyos eh. Okay? Ano gagawin natin sa puso ko? Mamaya malalaman mo, mga kapatid. In English, my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Kaya, ang papangit na mga bagay na pinagdadaanan natin, papangit na mga bagay na nakikita natin, kasi may problema yung puso mo eh. Okay? So, my son, give me your heart. Meron pong isang bata, pinaglalaroan ng mukha ng mami niya. Yung tenga, pinipingot-pingot na gano'n. Tapos yung ilong, sinusundot-sundot na gano'n. Yung bibig, pinapasok yung kamay, gano'n. 3 years old, bata, pinaglalaroan yung mukha ng mami niya. Ano ba ginagawa mo sa akin? Sabi niya, kung nanay. Nagkaroon yung bata, mami, gusto ko makita yung puso mo. Naku, hindi mo makikita, anak, nasa loob eh. Nasa loob? Sino yung nasa loob ng puso mo? Mami, who's inside your heart? Sabi nung nanay, anak, titigan mo yung mata ko. Titigan mo. Kasi yung mata natin may eyeball yan eh. Kulay itim. Pag tinitigan mo yung itim na yon, ang nakikita mo ro, parang salamin yun eh. Salamin. Okay? Pag tinitigan mo yun, sarili mo makikita mo ro. Kaya nung titigan ng bata, sabi ng mami niya, anong nakikita mo anak? Mami, nakikita ko ako, nasa mata mo. Tama. Kung ano yung nakikita mo sa mata ko, yun yung nasa loob ng puso ko. Ako nasa loob ng puso mo, oo anak. Kaya kung sige lagi mo tinitignan, yun ang nasa puso ko. Ha? Ipikit ka? Oo. Now, dalawa lang ang message ni Lord. Dalawa lang ano. Number 1, 3 truth about the statement. Meron pong 3 katotohanan dapat nating maintindihan eh. Na ipinapahayag ng Proverbs ng ating teksto eh. Okay? Ito po yung 3 katotohanan tungkol sa sinasabi ng Panginoon, my son, give me your heart. Hinimay ko po siya, mga kapatid. Kasi hindi naman sasalita Bible ng Greek lang niya eh. Kaya salita yung Bible, Greek lang, hindi po. Meron siyang
bawat sentence may kahulugan yan. Okay? Tingnan ninyo ha. Sabi niya, ng Lord, my son, give me your heart. Okay? Ipapaliwanag natin yung tatlo na yan. At yan po ay nasa tatlong letter R para hindi tayo malito. May uniform. Ano? 3 letter R. My son, give me your heart. Letter A, my son. Meaning, number 1 letter R, relationship. My son. Siyempre, tinawag kang anak, meaning to say, father and son relationship. My son, ang tinutukoy, anak, sino yan? Tayo. Tayo yun eh. Paano ka naging anak? Babalik tayo sa basic. John 1:12, ngunit ang lahat ng nakatanggap, hindi tumanggap. Kasi pag ang word na ginamit natin, tumanggap, may participation ka eh. Yun nga ang yun nga ang problema sa Tagalog, lalo na sa revised version ng Bible eh. Yung ibang version, yun ang problema. Minsan, ang ginagawa nila, pag tinanggap nila si Kristo, ligtas na sila. Ganun eh. Pero hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng ang sino man ang tumanggap, meaning to say, hindi ka humingi, may bigla ka na lang ni-receive. May bigla ka na-receive. Puk! Gumanon. Ayun, lahat ng tumanggap, may tinanggap ka galing sa Diyos. Kaya ang ginawa ko mga kapatid, ang lahat ng nakatanggap, pag nakatanggap ka at nanalig ka sa Kanya, doon ka pa lamang pagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos habang wala kang tinatanggap eh. Pastor, ano yung tinanggap ko? Kapatid, ang tinanggap natin, Holy Spirit. Because the Bible says, the book of Romans 8:14, ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Okay? So, anak ka lang ng Diyos kung meron kang Espiritu. Yun yung tinanggap mo eh. Kaya pag dumating sa iyo yung Spirit na yun, alam nyo, mawawala na yung pagkabulag mo. Papasok na Word of God. Kung bakit hindi pumapasok ang salita ng Diyos sa isip, sa puso ng tao, kasi walang nagbubukas. Wala kasing natanggap yung tao eh, na siyang magbubukas ng pintuan para yung Word of God makapasok sa buhay niya. Wala yun eh. Kaya nga, sabi ng Bible, the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip, binulag ng Diyos ng daigdig na ito. So lahat ng tao bulag. Sina'y binulag upang hindi nila makita ang liwanag. Liwanag ng ano? Ng mabuting balita. Ng Bible. Kaya tingnan ninyo, hindi lumalago ang maraming tao. Hindi lumalalim kasi wala pa siyang nauunawaan. Wala siyang naiintindihan. Tandaan nyo, hindi pastor ang nagtuturo. Because the Bible says, the book of 1 John 2:27, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. At habang siya ay nananatili sa inyo, hindi na kayo kailangan turuan ni numan. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Halimbawa, nangangaral akong ganyan. Meron kang Espiritu. Kapatid, mas malawak pa yung pinapaliwanag ng Espiritu sa iyo kaysa sa pinapaliwanag ko. Personally, experience ko yan. Habang nangangaral ni Pastor Bimin, nagbabako siya ng bersikulo. Alam niyo yung utak ko, lumalawak eh. Binibigyan ko ng explanation eh. Hindi pa niya ini-explain na sa akin ng Espiritu. At yung explanation na binato sa akin, yung verse na binato sa akin, at saka yung paliwanag niya, hindi tumugma sa paliwanag sa akin ng Espiritu. Bakit? Sapagkat ang Bible, pag
pinasa sa atin, dineliver, iba't iba revelation yan at ayon sa pangangailangan po natin at ayon sa tanggap ng Diyos sa iyo at ayon din sa pagkakatawag ng Diyos. Mga kapatid, kaya naiintindihan mo nauunawaan mo na siya lahat Kaya pag naunawaan mo na siya lahat, nakapagkukumit ka na. Hindi ka pwede magkumit sa Diyos pag hindi mo naiintindihan kung sino Diyos. Kaya nga, the book of John 3:5, except a man be born again of water, water means Word of God, and Spirit. Yung Espiritu, iboborn again ka sa salita ng Diyos, pati sa Espiritu, kapag hindi nangyari yan, hindi nang enter the kingdom of God, hindi tayo makakapasok. Sa simbahan, nakapasok ka, pero doon nakapasok ka. Ang problema, dapat dito pa lang mabuksan na tayo Kasi pag naunawaan mo, naintindihan mo na, lalakaran mo na, susundin mo na Bakit maraming Kristiyano hindi sinusunod? Kasi hindi pa niya nauunawaan yung Word of God. Kaya napipilitan minsan, ang sarap sumunod. Sa salita ng Diyos, kung talagang naiintindihan mo. Kung hindi mo naiintindihan, tatalbog lang sa iyan. Hindi ka mauuhaw dyan. Hindi ka masasabik dyan. Lagi mo lang siya ipagpapaliban. Tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo. Kasi walang nagbubukas. Kapag open ka na, naunawaan mo na, walang dahilan na hindi ka sumunod sa Diyos. My son, meaning relationship. Alam nyo ang sinasabihan niya, my son, give me your heart. Anak, my son. Meaning to say, marami pa palang anak ang Diyos na wala pa sa Kanya ang puso. Bigay mo naman puso mo sa akin, anak. Meron palang anak, wala puso sa Diyos. That's right. Merong mga anak sa laman, wala ang puso sa magulang. Totoo yun Kayo, nag-Valentine's Day, nag-araw ng mga puso, nasabihan mo ba nanay mo, tatay mo, I love you? Baka yung kaibigan mo, nasabihan mo. Baka yung boyfriend, girlfriend mo, nasabihan mo, pero yung nanay mo, hindi. Kapatid, yun ang hinahanap ng Diyos. Magulang natin siya. Magulang mo siya, dapat ma-appreciate niya yung sinasabi mo. Kailan mo sasabihin sa magulang mo yun, I love you. Pagpantay na pa, pikit na mata, kailan? So, lumalabas na merong mga anak ang Diyos, wala pa ang puso sa Panginoon. Nakita nyo? Okay. Ngayon, letter B. My son, give me. Okay, give me. Request. Ang ibig sa letter A. Letter A, 3 letter R yan. Nasa number 2 tayo na letter R. R, request. Pag sinabing give me, hinihiling niya. Hinihiling. Nagre-request ang Lord. Sipin mo, sa Kanya na galing ang puso natin, sa Kanya na galing, tapos hinihingi pa niya. Ano ba yan? Kasi nga yung puso mo magdidesisyon Although binigay niya yan, pero hindi niya kinontrol. Binigay niya yung puso mo, pero hindi ginawang disusi. Hindi ginawang timotor. Hindi. Di makina, hindi. Binigay ang puso mo dahil binigyan ka ng Diyos ng kalayaan. Kalayaang pumili ng mga bagay na nasa puso mo.
Because the Bible says, the book of Deuteronomy 30:15, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo pipili ng buhay o kamatayan. Kaya si Lord hinihiling niya, my son, give me your heart. Give me. Ibig sabihin, puso ko ang patitipukin mo sa Panginoon, hindi nguso. Jeremiah 29:13, ako'y hahanapin ninyo, sabi ng Diyos. Masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kapatid, sumakin na si Lord. Huwag mata, ipanghanap mo. Huwag bibig. Normally, mata pinanghahanap natin tsaka bibig eh. Pwede yun. Sa mga bagay na literal. Pero sa Diyos, kapatid, hindi mo siya makikita. Kaya, masusumpungan mo siya, makikita mo ang Panginoon kapag ang ginamit mong panghanap, puso. Pero pag ginamit mo panghanap, mata, ang makikita mo, alam niyo kung ano, discouragement, makikita mo tao. Kaya tao nga pinag-uukulan niya ng pagmamahal kasi tao hinahanap niya eh. Ang ginagamit, mata. Kapatid, pupunta ka sa Panginoon, pupunta ka sa church, huwag tao ang pupuntahan mo rito. Hindi mo makikita Diyos. Ang puntahan mo rito, si Lord. John 10:9. Jesus says, I am the door. Ako pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko. Sabi ni Kristo, hindi sa pamamagitan ni Angelo. Ni Brother Danny. Papasok ko para makita ko si Brother Danny. Hindi sa pamamagitan ni Pastor Jeff, Pastor Darren, Pastor Boy. Sinabi ni Jesus Christ, ako pintuan, ang sino mang pumapasok through me ay maliligtas. Pag ang pinasok mo rito, tao, hindi ka maliligtas. Kahit 10 taon ka pa rito, ang pinapasok natin dito si Lord. Yun ang dahilan. Kaya pag hindi si Lord ang pinasok mo rito, lilipat ang isip mo eh. Hindi ka makapag-concentrate eh. Puro distraction lang eh. Pero kapag si Lord ang pinuntahan mo rito, kapatid, lahat po ng Word of God, Word of encouragement, maa-absorb mo lahat yun eh. Kasi alam mo kung sino eh. Yung pinuntahan mo rito, hahanapin nyo, masusumpungan mo siya. Buong puso. Hindi puso lang, buong puso mo, ninyo akong hahanapin. Hinihiling niya, hanapin mo ko. Pero ang gamitin mo puso. Hindi mata. Kaya may kwento yung pinya eh. Pinya. May sakit yung ina. Nanay! Nasaan po yung posporo? Anak, nasa ilalim ng alam. Wala po, nanay. Hindi ko po makita. Hindi mo sa ilalim ng pagtirahan. Wala po, nanay. Anak, huwag lang patapin ang hahanap mo, huwag lang bunganga. Alam nyo, kaya nga dumami yung mata ng bata sa ginting niya eh. Kasi matapin ang hanap eh. Ganyan yan. So ano po ang ibig sabihin nitong Jeremiah na to? Ang kausap ng Diyos dito ay mga anak niya, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, galing sa kanya yung puso mo, tapos dire-request pa niya na ibigay mo sa kanya, give me, give me. Huwag mo ibibigay sa iba, sa Diyos muna. Pag una mong pinagbigyan niya tao, hindi mo na mapagbibigyan ng Diyos. Sa Diyos, ay kung kailan lang. Hindi siya priority mo, tanda mo sabihin sa'yo. Kung sino nasa puso mo, yun ang priority mo. Hindi Diyos. Kung Diyos, hindi Diyos. Pero kung tao, hindi Diyos. Kaya tignan mo kung ano naman ang puso mo.
Search your heart. Kung sino nasa puso mo, yon ang mahal mo, mga kapatid. Kaya nga, tingnan ninyo, bakit ganon? Kaya lang sa iba, yung puso hindi maibigay sa Diyos. Kasi naibigay na sa iba eh. My son, give me your heart. Lord, naibigay ko na kay ano. Ganito, naibigay ko na kay kanya. Naibigay ko na. Kapatid, bago mo ibigay sa kanila, bigay mo muna sa Panginoon. Kasi kagagaling yan eh. Ang kailangan magmay-ari ng puso natin, yung nagbigay sa atin. Tapos, ipadama mo na lang sa iba. Ganun po eh. Okay? So, my son, give me. Ano yung give me? Give me your heart. Give me your heart. Meaning to say, number 3, letter R, requirements. Requirements. Ngayon, walang ibang requirements na hinihingi ang Diyos para iligtas ka. Walang ibang requirements na binibigay ang Diyos para gamitin ang buhay mo. Walang ibang requirements para pagpalain ka ng Diyos. Puso lang. Listen. 1 Samuel 16:7, sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mo tignan ang kanyang taas. Samuel, yung kakisigan niya, hindi siya hinirang ko. Tingnan niyo, propeta to, si Samuel. Inutusan ng Panginoon, Samuel, punta ka kay Jesse. Si Jesse may anak 7. Puro lalaki yon. Isa doon ang magiging hari ng Israel. Lakisan mo siya. May dalang oil eh. Si Prophet Samuel, may dalang oil. Lalakisan niya yung magiging hari ng Israel. Tignan ninyo. Di pagpunta kay Jesse, tatay ni David yun eh. Jesse, pinapunta ko rito ni Yahweh. Bakit? Meron kang mga anak, di ba? Oo. Yung isa ron gagawin hari ng Israel. So, biglang naisip ni Jesse, siguro yung panganay. Kasi yung panganay, malaggladiator. Mandirigma eh. Ang laki ng katawan. Ang lalaki ng katawan eh. Eto, yung panganay ko, hinarap. Sabi ni Samuel, Panginoon, ito ba? Hindi yan, Samuel. Kung meron ka pang anak, meron ka. Tinawag ulit. Pag-ira, Adonis. Ito ba, Lord? Sabi ng Panginoon, hindi yan. Eh kung ihaharap mo, gagawing artista, qualified eh. Kasi inihaharap ni Jesse at saka ni Samuel yung physical appearance. Nakita nyo, yung panglabas na anyo. Alam nyo, nirebuke ng Panginoon ang propeta. Samuel, propeta ka pa naman. Di mo alam kung sino hinirang ko. Sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas. Kasi hindi yan ang batayan. Hindi porket mataas, guwapo, ang ganda ng ilong, ang ganda ng mata. Wow, pastor yan! Wow, ang ganda ng boses! Nako, music ministry yan! Potensyal? Yun lang ba tinitignan natin? Kapatid, kahit pinakamagaling kang preacher, teacher, evangelist, pinakamagaling kang singer, instrumentalist, hindi yan ang bakayan ng Diyos para gamitin niya buhay mo. Oh, nagkakamali tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kagsigan, hindi siya hinirang ko. Ang patayan ko, hindi tulad ng patayan ng tao. Panlabas na anyo, tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Kapatid, puso ang tinitignan ng Diyos para gamitin ka ng Panginoon. Eh puso mo, punong-puno ng damage, tapos magpapagamit ka sa Diyos,
may inggit, may hinanakit, may galit, may puot, magpapagamit ka sa Diyos. No! Hindi pwede yan. Kaya ang dami pong ginagamit ang Diyos, hindi effective. Hindi effective eh. Hindi mabisa. Bakit? Wasak ang puso. Wala sa Diyos ang puso eh. Leaders, workers, pag may problema ang puso mo, hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos. Powerfully and mightily. Requirements ay puso ng tao. Diyan nakatingin ang Diyos. Kapag tumingin sa iyo ang Diyos, parang x-ray vision, parang chemotherapy. Yung loob ng puso mo, tinitignan ng Diyos. Hindi yung gandang lalaki, gandang babae. Opo, Diyos ko. Pinapatay ng tao eh. Oh, guwapo, artistahin yan. O, guwapo, artistahin yan. Kapatid, uulitin ko sa inyo, ang requirements, puso. Pwede natin sabihin, we can give more to God. Marami tayong pwedeng ibigay sa Diyos, diba? Pwede mong ibigay yung kamay mo. Lord, yung kamay ko, ibigay ko sa iyo. Yung kamay ko na to, hindi ko ito gagamitin, manuntok. Ang batok, manampal. Gagamitin ko yung kamay ko, Panginoon, para sumuporta sa gawain mo. Gagamitin ko kamay ko para magpuri sa iyo. Lord, binibigay ko sa iyo yung bibig ko. Hindi na ako magkikismis. Maninirang puri, bibigay ko lang po sa iyo. Ang gagawin ng bibig ko, magpuri lang at mag-hallelujah sa iyo. Lord, ibibigay ko na po sa iyo yung paa ko. Wala nang pupuntahan to. Hindi na ako pupunta sa sabungan. Hindi na ako pupunta sa beer house. Panginoon, dediretso ko sa iyo. Gagamitin ko paa mo. Paa ko para humayo at mag-akay ng kaluluwa. Ang dami natin pwedeng ibigay sa Panginoon eh. Ang dami-dami. Buong katawan mo pwede mong ibigay sa Diyos. Pero kapatid, I'm sorry to say, uso lang ang requirements. Ito lang eh. Ang dami binibigay natin, magandang tinig, magandang boses, magaling, mahusay, pangaral, kapatid yan. No, reject yan. Ang dami nyo, puso ang dinidevelop ng Panginoon sa atin. Kung hindi maayos ang puso mo, sorry, makikita mo resulta, hindi ka kagamit-gamit. Pag may problema ang puso mo, may problema ang buong buhay ko. Kaya hindi matapos ang kaguluhan sa buhay mo. Hindi matapos ang problema sa buhay mo dahil may problema puso mo. That's right. Wala namang ibang problema kundi yung puso ng tao. So, alamin natin kung bakit i-request niya yung heart natin eh. My son, give me your heart. Please, give me your heart. Magtanong tayo, Lord, bakit gusto mo yung puso ko? Sasagutin na. Mga kapatid, sa number 2, sagutin na natin. Why does God want our heart? Bakit ninanasa ng Diyos ang ating mga puso? Kung meron kaninang 3-letter R, ngayon, 4-letter E. Nandiyan ang sagot. Okay? Nandito ang sagot sa 4 na letrang E. Bakit ninanasa ng Panginoon ang ating puso? Ano dahilan? Mga kapatid. Letter A. He wants our hearts in order to exchange them. Ninanasa ng Diyos ang ating mga puso para palitan niya. Papalitan ng Panginoon ang puso mo. Kapatid, pag pumasok ka sa Lord at qualified ka sa Panginoon, papalitan yung puso mo.
Hindi niya pwede, hindi papayag ang Diyos na gagamitin mo sa Kanya yung dati mong puso. Pusong makampuhin, maramdamin. Yan ang gagamitin mo, ay nagkik yan. Pagbibigay siya sa iyo ng panibagong puso. Bakit kaya, mga kapatid? Ezekiel 36:26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, new heart. Gusto niya baguhin ang puso natin, kapatid. Masyadong bulok eh. Kung sino-sino na po ang gumamit ng puso natin. Kung sino-sino lang nanakit sa puso natin. Kaya kung titignan ang puso mo, wala na eh. Ito yung damage heart to, alam nyo kung bakit minsan hindi makahinga tao? Kasi puno ng taba ang kanyang puso. Puno na ng taba, hindi na makapag-circulate ng maayos ang dugo. Kaya minsan, nakapos na ng hininga, hinuhugot mo pa eh. Sapagkat may problema ang puso mo. Okay? Ito yung healthy heart. Ganon din naman sa Panginoon eh. Baka yung puso mo may broken heart. Baka puso mo, pusong pato. Hindi pwede yan. Mga kapatid, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin, alin, ang batong puso sa inyong katawan. Kasi ang puso natin, pusong bato, hindi na marunong lumuha. Ang tindi na ng salita ng Diyos, wala, tumakalbog lang eh. Isa sa worship, kakagano na lang, batong puso eh. Nung bago ako sa Panginoon, nakikinig ako ng Word of God, umiiyak po ako. Hagulgul ako lang. Yung katabi ko, tingin-tingin sa akin eh. Alam nyo, habang nangangaral si Pastor Billy, tumagal na po. Yung salita ng Diyos, damang-damang siya. Pag nag-worship, mga kapatid, ako lang yata yung lumuluhod eh. Lumuluhod po ako. Kasi dati ang taas-taas ko, ang yabang-yabang ko, siga-siga ako. Gusto kong ibaba ang buhay ko sa Diyos. Gusto ko maipakita sa Panginoon na nagpapakumbaba ako eh. Hindi sa tao, wala akong pakialam sa tao. Pare-pareho lang kami, anin din kinakain namin nun eh. Kaya bahala kayo, kanya-kanya trip to. Huwag kong basagin na trip to. Lumuluhod ako eh. Alam nyo, nag-worship, mga kapatid, ang kinakanta na yung 51 ng awit eh. Awit 51 verse 12 eh. Yung, ano nakalagay sa English doon? Pag kinakanta ni Ate Alona, kilala mo, di ba? Ganda ng anointed yun. Pag kumakanta yun, ang pihira, tumatayo pa na hipo mo. Pag gagamitin ka ng Diyos, dapat sumasa yung Espiritu. Para daman ng tao. Yung anointing, bumabaha. Kapatid, mahalaga yan. Kasi pag nagagamit ka ng Diyos na wala kang Espiritu, kita yan, kitang-kita, dito sa unahan. Hatulan nyo kami kung wala kami Espiritu. Pati ako, hatulan nyo. Bibigyan ko kayo ng karapatan. Ako hindi ako nangangaral na gano'n-gano'n lang. Gusto ko ganyan. Ayoko iraos. Kung mangangaral lang ko ako, iraraos ko lang. Hindi na po ako mangangaral. Niluloko ko lang kayo. Niluloko ko lang sarili ko. At alam, hindi ko kayo nakohin ng Diyos. Pag tinayo ka ng Diyos, tandaan mo, sumasa iyo ang kanyang Espiritu. Kasi dadalo niya eh. Tao, dadalo niya, mararamdaman nila yung wow! Grabe anointing dito. Ang taas. Kaya nga mga kapatid, ano sabi doon? No? Yung English na doon.
Create in me a clean heart, O God, and in your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. Yan si David. And in your right spirit within me. Oh, cast me not away by your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Rejoice unto me the joy of my salvation, and in your right spirit within me. Alam nyo, wala. Pasag ako. Kaya pag magsisimba ako, excited ako, praise God. Pamaranasan ko na naman si God. Ganun ba puso natin? Pag Sabado ng gabi, excited na tayo, hindi tayo makatulog. Yan ang puso na hinahanap ng Diyos. Kaya alam nyo mga kapatid, 3 years lang po, pastor na ako. 3 years lang po. Ginagamit na ako ng Diyos. Bakit? Sinuko ko lahat. Pinakamahalaga yung puso. So, hindi na kailangan magtagal. Okay naman na eh. Qualified na tayo pag ang puso natin, binigyan natin sa Diyos. Yung mahalaga yun eh. Kaya nga po, bibigyan ko rin kayo ng bagong puso. Sabi dito, mga kapatid. So, hindi lang bibigyan, talagang papalitan. Hindi big sabi bibigyan, dahil dalawa na puso mo. Hindi, kukunin yung luma, papalitan ng bago. New heart. New heart. Pero mapapalitan lang ang puso natin kapag binigay mo. Kapag binigay mo. Bakit kailangan palitan ng puso? Bakit kailangan? Ito ang problema. Tignan ninyo ha. Hindi ba ninyo nalalaman na ano bang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Alam natin yon. Pag kumain tayo ngayon, okay, pinasok mo sa tiyan, kanin, tinapay, etc. Pagdating dito sa tiyan, gigilingin yan. Gigilingin eh. Okay, paggiling dito, paggiling na, bukas. Ha? Ah, tama naman eh. Tama ang verse 17 eh. Iba din yung nalalaman, ano ang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan at dinudumi. Right? Tama yan. Ngunit, koneksyon. Ang lumalabas sa bibig ng gagaling sa puso at nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masamang isipan, sa puso ng gagaling ang pagpatay, pangangalo niya, pakikapit, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri sa bibig po, mga kapatid, lumalabas. Pero sa puso po ng gagaling, sa puso ng gagaling. So masyado na pong marumi na po ang ating puso. Parang nakatambak na rito. Para bang ito na yung Smoky Mountain sa buhay ng tao. Tambak na ng basura. So, ang gusto ng Diyos, okay, papasok ka sa Kanya. Bigay mo muna puso mo sa akin. Kasi hindi kita papayagang mag-worship habang yung ginagamit mong puso ay yung puso mo na marumi. Yung puso mo makasarili. Puso sakim. Pusong may inggit, ayaw niya yun. Kaya hindi mo siya mararamdaman kahit na anong gawin mong pag-worship. Gusto niya palitan, papasok ka sa akin, papalitan ko muna yan. Pag nilingkod ka, ang gusto kong gamitin mong puso, yung pusong bago.
Yan eh, kasi gagamitin ka ng Diyos, gagamitin mo puso mo. Naku po, bulok na eh. Ang dami nga nagwasak ng puso natin eh. So, paano natin to ibibigay sa Panginoon? Gumamit tayo ng illustration. Father's love for his daughter. Merong mag-ama, pangalan ng kabataan si Jenny at the age of 18 years old. So, nag-i-school siya. Pag-uwi siya, nadaan siya sa isang pound shop. Nadaan sa isang pound shop. May mga narimakan na ng mga alahas doon. Tingin-tingin siya, tingin-tingin. May nakita siya eh. Ang ganda, laki. Sabi niya, ganda naman ito. Ilan niya, magkano po yun? 12,000 yan. Totoo po ba yan? Hindi. Imitation lang yan. Pero hindi yan ang initin. May value yan, konti lang. Ang ganun ba? So, araw-araw na lang, pagkagaling sa school, dadaan yun. Titingin yun. So, nahumaling siya doon sa alahas. Nahumaling siya. Sabi nga, gusto kong bilhin yun. Kaya lang, wala akong pera. Walang pera si papa ko. So, ginawa niya working student. Nag-apply siya sa Jollibee. 3 to 4 hours, nagtatrabaho siya. Naka-income siya after 3 months, 12,000. Sana nandun pa yung alahas na gusto ko. Pintas yun, pintas. Pinuntahan niya, nandun pa. So, bibilin ko na po. Binili. Tuwan-tuwa si Jenny. Kasi matagal niyang minimithi yun eh. Pinapangarap na yung alahas na yun eh. So, nabili. Pag-uwi, hindi hinuhubad. Natulog, suot pa rin. Naninigo, suot pa rin. Ayaw pa rin. Nahumahalin talaga eh. And one day, nagbe-break pa silang mag-ama. Jenny, anak, ano yan nasa leg mo? Totoo ba yan? Papa, imitation lang, pero mahal to. Makapal, di mo ba? Ganda. Hindi totoo? Hindi po eh. Ganun ba? Ganda. Kinabukasan, lunch time, kumakain din sila. Jenny, love mo ba ako? Sabi nung papa. Siyempre yung papa, love kita, kakay kita eh. Kung ganun, kung may hilingin ako sa'yo, bibigay mo. Opo. Ako na lang alahas mo. Ay, hindi pwede. Hindi ko pwede ibigay sa'yo. Sige na. Iba na po naman ako. Akin na lang yan. Ay, ayoko po. Pinag-ipunan ko nga ito eh. 3 buwan po ito. Naminipri ko. Kabibili ko lang po eh. So, hindi talaga napilit ng tatay. Kinabukasan, dinner naman, kumakain sila. Jenny, kung mahal mo ko, talaga, bigay mo na lang sa akin alahas mo. Sige na. Diba, na po si papa mo? Opo. Sige na nga. Ang kulit-kulit mo eh. So, binigay mo. Tinanggap ng tatay. Maya-maya, dumukot yung tatay. May tinukot, nakalagay sa kahon. Ano po ito? Tignan mo. Tinignan. Ang bihira, parehong-pareho, pero original, ano to ba? Anak, totoong ginto yan. Totoo yan. Yung sa'yo, imitation lang yun eh. Bigay mo sa akin ito? Oo. Kaya kung hindi mo bibigay sa akin yun, hindi ko mabibigay sa ito eh. Connection. Makinig kayo. My son, give me your heart. Bakit? Because to exchange them. Gusto niyang palitan ang puso mo. Alam niyo, ipapalit na puso?
Pusong marunong magmahal. Pusong marunong magpatawad. Pusong marunong umunawa. Pusong marunong umintindi. Pusong dalisay. Pusong tapat. Yan ang ibibigay ng Panginoon. Isang pusong walang galit. Isang pusong walang poon, walang inanakit, walang inggit, walang sama ng loob. Ibibigay na yun. Kung ibibigay mo sa Kanya ang puso mo na yun. My son, give me your heart. Pero kung di mo yan kayang ibigay dahil may nagmamay-ari na, hindi mapapalitan yan. At ang masakit dito, baka kamatayan mo na ang puso mo, yung dati pa rin na puso. Old heart. Hindi new heart eh. Di mo napapansin? Ba't hindi ako nagagamit ng Diyos? Ba't hindi ako malago? Ba't hindi ako malalim? Ba't ako hindi effective? Isa lang problema mo, puso mo. Bigay mo sa Diyos. Yan ang requirements, kapatid. Hindi galing hindi husay. Hindi po yan. Okay? Bakit gusto niyang palitan ang puso natin? Alam niyo kung bakit? Pusong malinis ang ipapalit niya. Why? Because the book of Matthew 5:8, blessed are pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang may palinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Maruming puso mo, haharap ka sa Panginoon, hindi mo siya makikita. Kung yung puso mo napalitan na, bago na, binigay ng Panginoon, makikita mo ang Diyos. Pero kung hindi mo yan ibibigay at mapapalitan, tandaan mo kapatid, hindi mo makikita ang Diyos. Letter B. He wants our hearts in order to empower them. Bakit dinanasa niya ang puso natin? Alam niyo kung bakit? Palalakasin niya yan. Minsan, mahinang puso ko eh. Matatakutin, di ba? Matatakutin, maramdamin, mapag-alala, mapagbalisa. Naku po, yung puso na yan, kapatid, hindi pwede sa Diyos yan. Ganyan ang puso mo, pag nilingkod ka sa Panginoon. Ganyan ang puso mo, mapasukan ng Diyos. Hindi. Kaya nga po, to empower them, matatag ang puso mo. Bakit gusto niya palitan ang puso mo? Gusto niya bagong puso sapagkat may ilalagay siya. Ezekiel 36:27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Sa loob ng puso natin, gusto niyang ilagay yung espiritu. Pero sa dating puso mo, hindi ka pwedeng lagyan ng espiritu yan. Matindi damage yan, kapatid. Ang gusto niyang lagyan ng puso, yung bagong puso na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Gusto niyang makapasok ang espiritu niya. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan at inyong iingatan ng aking mga salita at isasagawa. Imagine, lalagyan ng Espiritu Santo, lalagyan ng salita. Holy Spirit power, Word of God power. Kaya, ang lalabas sa puso mo, power of love. Amen po ba? Gusto niyang lagyan eh. Yung nakikita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sapagkat ang bunga ng Espiritu na ilalagay niya sa atin, ang bunga ng Espiritu, pag-ibig,
Bakit gusto niyang lagyan tayo ng Espiritu sa loob? Sapagkat ang bunga ng Espiritu na yun, pag-ibig yun, pag-ibig yun. Matututo ka ng magmahal. Kahit sa hindi kaibig-ibig. Ang pag-ibig mo hindi lang exclusive. Love one another. Lahat mahal mo. Ang problema sa puso mo, dati, sinisino lang kung sino mamahalin eh. O, mahal ko to, nanay ko to, tatay ko, asawa ko, anak ko, yung kapitbahay ko, yung kapatiran, di ko mahal yun, masama, ugali mo. Bakit ganyan katuwiran mo? Kasi ang ginagamit mo, yung puso mong lumang-luma na. Pusong pulok. Papasok ka sa Panginoon, yan nagagamitin mo, puso mo dati. Wow! Kapatid, kaya tignan nyo, nakikita natin, hindi natin nararamdaman ng Diyos. Bakit? Pusong pusong bato. Paano mararamdaman ng Diyos? Pusong bato. Walang conviction ng puso Walang conviction. Hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi nag-aalala para sa Diyos. Wala Ang Diyos para na lang Saka na lang. Siputin dili. Ang dali natin mga tuwiran Ang dali natin magdahilan. Pag ang ginamit natin puso yung dati, ang dali-dali Mas mahalaga sa'yo yung mga bagay na pang sanlibutan. Saka na lang yung Diyos. Bakit? Kasi puso mo meron damage. Hindi yan galing sa Diyos. So, priority si Lord, papalitan yung puso mo. Pag hindi mo priority si Lord, yung puso niya, hindi yan totoo. Hindi siya una Kaya nga mga kapatid, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Why? Because the loneliest place in the world is the human heart when love is absent. Ang pinakamalungkot na lugar sa daigdig na ito, hindi sementeryo, hindi hospital, hindi impyerno. Ang pinakamalungkot na lugar sa daigdig na ito ay ang puso ng isang tao walang pag-ibig na galing sa Diyos. Malulukutin yun, mararamdamin yung puso na yun. Pakiramdaman mo. Kasi yung puso natin, pag napalitan na, alam nyo, yung puso na yan, hindi palaganti. Hindi palaganti. Pusong marunong magpa-importante sa tao. Importante sa kanyang tao. Kaya yung puso ng Diyos yan mga kapatid. Pero yung puso mo dati, walang pakialam yan. Puso na yan. Pusong makasarili yan Let us see. My son, give me your heart. Why? Because He wants our heart in order to establish them. Kapatid, alam mo, kaya gusto niyang palitan yung puso mo, sapagkat yung pusong ipapalit niya, isang pusong matatag, subok na matatag, subok na matibay. Hindi yan umaatras sa pagsubok. Hindi yan umaatras sa laban. Matatag ang puso na yan. Hindi konting problema lang nawawala sa Diyos. Konting dahilan lang nawawala sa Diyos. Naku po, pag yung puso na yan ang iniharap mo sa Panginoon, tandaan mo, sasabihin ko sa iyo, hindi langit ang pupuntahan mo. Hindi yan para sa langit ang puso na yan. Kapatid, to empower them. Ninanasa niya puso natin upang patatagin. Ezekiel 36:28, ititira mo kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, mga ninuno.
kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, ititira ko kayo sa lupain ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Ang background kasi ng mga Israelites, tignan nyo ha, ang background nila po, sila po yung mga NPA. No permanent address. Inalis sila ng Panginoon from Egypt. At biniyahe sila ng Lord going to desert. Nandun na sila sa ilang. Pupunta sila sa promise land, sa lupang pangako. Nagdakbay sila. Dapat 40 days nandun na sila. Kapatid, 40 years silang nakarating. Dapat 40 days eh. Tignan ninyo ha. Bakit 40 years? Hindi ayos puso nila. Babasahin niyo po yan. Puro sila reklamo. Moises, inalis mo ba kami sa Ehipto para uhawin? Moises, inalis mo ba kami sa Ehipto para gutumin? Sawang-sawa na kami sa mga bagay na ito. Puro reklamo, puro reklamo. Si Moises, kawawa naman. Leader, ito, ang bayan mo. Isa sumukot, hindi ko na kaya. Ang sumit nila, tinihes ng ulo, puro pasaray. Kaya alam nyo, napuno si Lord. Kaya nga mga kapatid, di sila nakapasok ng ganong kadali sa promise lang. Di ba, minsan may mga minimiti tayo sa buhay, na sana ganito, sana gano'n. Pero hindi mangyayari yun. Kaya hindi pa ayos ang puso mo. Hindi konsentidor ang Panginoon. Kapatid, ang desisyon ka, bigay mo muna puso mo para mag-operate ang Diyos sa buhay mo. Habang hindi mo pa binibigay ang puso mo sa Panginoon, ganyan ang buhay mo. Routine na lang araw-araw. Nakakasawa yan. Nakakasawa. Buhay na ganyan. Isa lang naman talaga problema eh. Yan o, wala naman ito. 40 years. Aalis na naman sila. Lalakbay. Magkakampuli doon. Lakbay na naman. Magkakampuli. No permanent address eh. Sipin nyo sa loob ng 40 taon, hindi nila narating ang promise land. Kung saan-saan sila pumupunta, tumitira. No permanent address. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, ititinaw mo kayo sa lupain, ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kailan ibibigay? Kapatid, 36-28. Yung 26. Ibigyan ko kayo ng bagong puso. Pinibay lang natin yung 36 yun. Sa 26, ngayon 28 na eh. Inisa-isa lang natin eh. Kaya nga mga kapatid, habang hindi nababago ang puso nila, habang hindi pinapalitan ng Diyos, hindi po nila matatanggap ang mga favor at mga blessing ng Panginoon, pati yung mga promises ng Diyos, hindi po matatanggap yun. Malibang ibigay nila ang puso nila sa Diyos, hindi ka magkatagumpay. Pakiramdam mo, lagi kang kulang. Wala. Mga kapatid. So, eto po. Connect our hearts. 40 years, kung saan-saan sila naglanding, nagkampo, no permanent address. Connect our hearts. Ang pusong wala si Kristo. Pusong wala si Kristo sa pusong ito. NPA. Bakit NPA? Hindi establish ang puso na yan. Pabago-bago yan. Pabago-bago ang iniisip. Pabago-bago ang desisyon. Hindi fix.
Oo, ngayon bukas hindi. Ngayon mainit, bukas malamig. Pakiramdaman mo sarili mo. May problema ka sa puso, kapatid. Kung bakit ganyan ang attitude mo. Wala namang ibang problema kundi yun lang naman eh. Hindi stable. Ang prinsipyo, NPA, bahala na. Bahala na. Hindi pwede. Hindi pwede, bahala na. Kaya bibigyan tayo ng puso na oo, hanggang mamatay, oo. Tingnan nyo, pag-ganun-ganun pa rin. Parang kayong Israelita eh. Andiyan, bukas wala. So, nandiyan. Hindi ibibigay ng Diyos eh. Yung pangako niya, yung favor niya, yung blessing niya, wala. Mga kapatid. So, pag ang puso natin may Kristo, ang aking puso ay matatag, O Diyos, ang aking puso ay matatag. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga papuri. Pag may Kristo ka sa puso, na bagong puso mo, ang puso ko'y matatag, O Diyos, ang puso ko'y matatag. Eh, puso mo dati? Wala. Puso ko mahina. Puso ko mapag-alinlangan. Puso ko maramdamin. Tignan mo yan. Alam mo yan eh. Kasi yan talaga yung nararamdaman mo, nakikita mo eh. Yan. Palapatol ka sa puso mo eh. Nadamdamin mo. Kaya nangyayari, nakita nyo? Hindi matatag eh. Gagamitin ka ng Diyos, hindi ka matatag. Paano ka magpupuri? Paano ka aawit? Paano ka sasamba? Paano ka maglilingkod? Paano ka niya ililigtas kung hindi ka matatag? Yung puso ang gagawin matatag ha. Pag matatag ang puso, matatag ka. Matatag ka. Subok na matibay, subok na matatag. Hindi ka kayang bulutin ng anumang problema. At wala kang gagawing dahilan para hindi mo unahin ang Diyos. Yan ang pusong matatag. Yan ang established heart. Hindi NPA, patalon-talon. Last, my son, give me your heart. Why? Because God wants our hearts in order to enrich them. The four letter E. Bakit niya dinadasan ang ating mga puso? Alam nyo, ito, para pagpalain ka. Enrich. Rich na rich. Ano yung isang pagiging nakukonta? Cannot be rich. Cannot be rich. Eto, rich na rich ka eh. Okay? Kaya gusto niya, palitan ng puso mo kasi pagpapalain ka niya, mga kapatid. Habang hindi mo pinapalitan ng puso mo, hindi ka i-bless ng Diyos. Hinimay lang natin ha. 29 to 30 na tayo. Lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan. Trabaho niya yan. Mga kapatid, hindi natin trabaho yun. Kaya maglilinis ang buhay natin. Ibigyan mo kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Hello. Masaganang ani sa panahon natin, maraming pagpapala. Alam nyo ang cause ng high blood? Cause ng high blood, kawalan. Pagbukas mo ng pitaka mo, resibo na lang. Ay, naku. High blood na. Di ba? Oh. Nakaka-high blood kaya yun. Wala nang laman ng pitaka mo, kundi resibo ng Meralco. Diba? Resibo ng utang. Pamumungay kong mabuti ang inyong mga punong kahoy. Pasasaganain ang ani ng inyong gugri upang hindi na kayo hamakin ng kapwa ninyong bansa dahil sa kagutom na inyong dinadanas. Ayaw niya yan. Kaya bigay mo puso mo.
Pagpapalain ka ng Diyos. Kasi ang cause kung bakit may mga sakit sa puso ang tao, sabi ko nga sa inyo, sapagkat sa kanyang kakapusan, paghihirap, yung kahirapang dumarating, minsan, saktan yung kalooban eh. Wala na eh. Dinadamdam niya na eh. Kaya nga mga kapatid, kung ganyan tayo, bibigay ng Diyos niya, wala nang mahahigh blood. Tipin mo, bibigyan ka sa ganang ani, mahahigh blood ka pa ba niya? Pamumungahing mabuti ang ating punong kain, pasasaganain tayo, magkakasakit ka pa sa puso niyan? Hindi na siguro. Ay the requirements lang, give me your heart. Ganun lang, kapatid. Oh. Kaya, kung ibibigay lang natin sa Panginoon ang ating puso, kung ibibigay lang natin, paano ibibigay? Panginoon, magpapakianod na po ako sa iyo. Ibig sabihin, sumunod ka na. Yun ang sign, binibigay mo puso mo sa Diyos. Huwag mong labanan ang conviction sa iyo. Huwag mong labanan ang salita ng Diyos na naririnig mo. Walang mawawala sa iyo kung magpapatianod ka na lang. Lord, eto na po ako. Binibigay ko na po sa iyo lahat. Pag binigay mo sa iyo lahat, ibibigay din sa iyo ng Diyos lahat. Amen po ba? Pag binigay mo puso mo, eto ibibigay o, exchange heart, empower heart, establish heart, and rich heart. Praise God. Okay. So binasa naman natin eh. Wala namang dinagdag. Nakita nyo? Wala akong dinagdag. Yun din talaga eh. Patigas na lang puso mo pag hindi mo pa ito sinunod. Patay ka na talaga. Patay ka lang talaga pag hindi mo sinunod. Kapatid, tignan ninyo ha. Yung heart transplant, New York Magazine, May 16, 2010. Cost of heart transplant. Alam nyo sa Amerika, nagkaroon na ng transplanting. Nagtatamid na sila ng panibagong puso. Pinapalitan na nila. Alam nyo kung magkano? $864,000, 700. In a Philippine money, 37.01 million. Papalitan ang puso mo. Papalitan. Ganyang kalaki halaga. Meron ka ba niyan? Ang bihira, pakalaki halaga pala yan. Kapatid, kung ibibigay mo sa Diyos ang puso mo, papalitan din yan. Okay? Walang bayan. Walang bayan. Yung puso mo may sakit na high blood, puso mo nag-enlarge, alisin niya yan. Yung may mga virus na puso, may mga microbial puso, may damage na puso, physically, spiritual heart, papalitan niya yan. Babaguhin niya. Puso masarap ang pakiramdam, mga kapatid. Walang bayad, libre mo yan. Libre yan eh. Kapatid, nasa iyo pagpapasya. Kung ibibigay mo puso mo ngayong hapon. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Pakita ka natin. Let's stand. Ayun tayo.
Yes, Lord God. Kapatid, wala namang maraming sakramento rito. Wala po. Kung sa palagay mo, seryoso ka ngayong hapon ito, kung sa palagay mo, handa ka na, napalitan ng Diyos ang puso mo, kapatid. Kung hindi ka handa, wag. Please, walang lokohan dito. Because God is watching us. Kita tayo ng Panginoon. Baka sabay ka lang sa agos, wag na. Mahirap makipag-tastika. Hindi ka handa, huwag kang mag-react. Ganyan ka lang, tayo ka lang. Pero kung sinasabi ng Espiritu sa iyo, anak, gusto kong palitan ng puso mo. Kung nais mo na yan ngayong hapon, lalabas ka ng bulwagang ito, na binago na ng Diyos ang puso mo. Gusto mo ba lahat matanggap natin sa Panginoon? Kapatid, hindi tayo in-bless ng Lord. Wala yung mga pangako niya, wala yung mga pagpapala niya, wala yung favor niya, wala yan lahat na yan. Kung hindi mo ipapabago ang puso mo sa Panginoon. Huwag natin isipin na kung ano lang yan eh. Huwag. 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, nandito siya. Lalo na balak mong maglingkod sa Diyos, kapatid, puso mo muna. Ayusin na natin muna yan, sabi ng Lord, bago kita gamitin. So, taasan kaliwang kamay, yung kanan, ilagay mo sa tapat ng puso mo. Yung hindi pa kaya magsuko ng puso niya sa Panginoon, huwag ka magtataas ng kamay. Baba mo lang. Baba mo lang, kapatid. Yung hindi ka pa handa, huwag muna. Okay? Huwag muna. Pero kung tinukunti ka ng Espiritu ngayon, ngayong hapon ito, sige lang, magpatianod ka sa Panginoon. Makikita mo yung resulta. Makikita mo yung mga promises ng Lord na unti-unti mo siyang mararanasan. Kung ayaw mo nun, huwag ka magtaas ng kamay. Tayo ka lang dyan. Okay? So, yung may plano na sundin ang conviction ng Panginoon. Taas mo kaliwang kamay, tapat mo sa puso mo yung kanan. And then, aawit tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. This is my desire. This is my desire to honor you. Sige, pakianod ka lang, kapatid. Huwag ka muna mag-isip ng anumang bagay. Hindi lang. Sipin mo, Panginoon, nakatingin sa iyo sa mga sandali nito.
my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Once again, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Lord. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Kumikilos na po, Panginoon. Maaaring pinapalitan niya ang puso natin. Yes, Lord. Yes, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. We need someone. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, Panginoon, alam mo kung sino tumugon ngayong hapon. Alam mo sa amin sa lugar na ito kung sino ang nag-desire na palitan mo ang aming puso. Hindi mahirap sa iyo yan. Sa tao maaring mahirap. Sapagkat ang puso namin minsan nagmamay-ari na. Pero this time, nais namin isakripisyo ito. Gusto namin isubo sa iyo lahat. Para maayos naman ang aming buhay, ang aming kinabukasan, ang aming tahanan, ang aming pamilya. Maging maganda ang pakikitungo namin sa aming kapwa. Kaya sa loob ng bulwagang ito, Panginoon, kilala mo kung sino ang nagsulit ng puso sa iyo. We thank you, God. Salamat po. Kung meron bang hindi pa, bahala na po kayo. Pero alam ko, darating ang panahon, aayusin mo rin ang puso nila. Salamat, Lord. Basta hapong ito, naranasan namin ang presence mo. We thank you for everything. We glorify your name. We praise you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen.
like a Hellcat.